Okay, let's start po ating Bible study habang isa-isa nagbabalikan yung ating mga kapatid dito sa ating page. So, purihin ang Panginoon. Okay. So, dito pa rin po tayo sa ating subject na spiritual warfare and deliverance. And under this subject, meron po tayong tinatopic our spiritual weapons na bigay sa atin ng Panginoon. Marami tayong napag-aralan ng weapons. Hindi ako magpapakahaba sa intro na ito para mas marami tayong matalakay. Sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, "For the weapons of our warfare are not carnal or are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying arguments and all arrogance raised against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ." Okay, sabi ang ating pong spiritual weapons, hindi carnal, hindi kagaya ng weapon na ginagamit ng Russia at saka Ukraine at ng Amerika at ng ng Iran, kundi spiritual, at mas powerful ang spiritual weapon kaysa physical na weapon sa natural realm. So, ito po ay spiritual na pag-aaral, spiritual na pakikipagbaka, at may spiritual tayong kalaban na hindi natin nakikita. But we can defeat them in every battle of life. Sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng spiritual weapons. Kahit gaano karaming mga demonyo o sino man sila, no match sila sa mga Kristiyano, because we have the Holy Spirit dwelling in us, and we have Jesus and the Father also dwelling in us. Sabi sa John chapter 14 verse 21, sino man meron ng aking salita ay siyang tunay na umiibig sa akin, at umiibig sa akin, ibigyan ng aking Ama, at iibigin ko siya. Kung magkagayon. At kami ay, at ako ay magpapakahayag sa Kanya. Jesus will reveal Himself to you kung ikay sumusunod sa salita ng Panginoon. At sa verse 23, inulit ni Jesus, ang sumusunod sa salita ng Diyos ay iibigin ng Ama at iibigin din Jesus. At sabi ni Jesus, and the Father, ang Father at saka siya daw, the Father and the Lord Jesus Christ will dwell in us. May tatlo pala yung nananas sa atin. The Father, Jesus, and the Holy Spirit. Okay, let's go. So, sa Ephesians chapter 6 verse 12, pinakita po doon na talaga meron tayong spiritual enemies. Meron mga churches, ang posisyon nila, ng kanilang doctrine, wala daw, spiritual warfare, Wala spiritual warfare kasi tapos na raw ang labanan.
na-defeat na, natalo na ni Jesus si Satan 2,000 years ago doon sa cross, sa Kalbaryo, at sa kanyang pagkabuhay na maguli. No? Sabi ko doon sa kaibigan ko, hindi ko na kinontra, pero sabi ko, how about Mark chapter 16? No? And verse 17 na sinabi, in my name, you will cast out demons. So may mga demons pa hanggang ngayon na naglipa na. Parang kagaya niyan sila ay mga wanted na kalaban. Talunan na, pero nakakalaya pa, nakakaalpas, nakakapagtago-tago pa dyan sa mga sulok-sulok. No? At nakakagawa pa ng purwisyo. No? Pero binigyan tayo ng Panginoon mga sandata to destroy them, to destroy their works. Okay. So sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood. Hindi tayo nakikipaglaban sa tao. Hindi tao ang kalaban natin, kundi ang different kinds of demons. No? Principalities, powers, rulers of the darkness of this world, wicked spirit in high places. 4. Possible, magkakasama dyan ang demons and fallen angels, pero magkaiba yung dalawang yan. So, pinakikita lang na meron tayong mga kalaban ng mga fallen angels, meron tayong mga kalaban ng mga demon spirits, at ang kanilang Panginoon na sinusunod ay si Satanas, the devil, the old serpents, na habang tumatagal, pahina na ng pahina, patanda ng patanda. At dineclare na sa Bible, napisay na ang destinasyon na ni Satanas at ng mga demonyo at mga fallen angel is the lake of fire. The lake of fire in the future. So, yung kalaban natin. So, pinag-aaralan natin mabuti yung mga spiritual weapons na binigay sa atin ng Panginoon. At sadyang may labanan pa. Habang tayo nandito sa mundo, may spiritual warfare. Sino bang nagsabi wala na spiritual warfare? And dami nating problema dito sa mundo. Dami nating kalaban. Actually, we have 3 enemies. No? Number 1, the devil and his host, his armies. Kalaban natin yan. Number 2, the world is also our enemies. Anong world? The evil or the evil system or the world system ng mundo. Yung mga gawin ng kasalanan na pinauuso ng sanlibutan. Kalaban natin yan. Our enemy, one of our enemies, the world. Sabi nga sa 1 John chapter 2 verse 15 and 16, do not love the world, neither the things that are in the world. Sapagkat ang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, yan ay hindi sa Diyos, yan ay kay Satanas, yan ay sa sanlibutan, at ang sanlibutan ay hindi sa Diyos, yan ay kay Satanas. Yung mga referring doon sa ginagawa nilang kasalanan. Sapagkat ang buong sanlibutan, they will perish. Kaya yung umiibig, kumakalinga sa sistema ng makasalanan ng sanlibutan, makakasama kayo sa huling panahon sa judgment day that will be thrown into the lake of fire. So yun yung sinabi. So we have 3 enemies, the devil, the world, and our flesh, or yung old self. Actually, na born again na tayo. We are new creation in Christ. Ano yung old self na sinasabi? Yung flesh. Nandito pa yung flesh nito. Itong flesh and blood body natin. Ito pa rin yung luma. Hindi po na born again ang ating flesh. Hindi na born again ang ating soul. Ang na born again yung ating human spirit. Yan ang na born again. Ang trabaho ng Diyos ay ipanganak na maguli ang ating patay na espiritu. Sabi sa Bible nga, we are dead. Bago natin makilala si Jesus, we are spiritually dead. At tayo ay binuhay ng Panginoon. Nung tayo ipanganak na maguli. Okay? So, ngayon, bago nilang na tayo. 2 Corinthians 5:70, if any person is in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Alin yun ang trabaho ng Panginoon, ma-born again yung ating human spirit.
ano naman ang assignment natin from the Lord? Meron tayong assignment. Alagaan yung ating soul, alagaan at isubmit ang ating physical body. Ang ating soul ay hindi na born again. Ito ay composed of mind, will, and emotion. Ito ay sinusuko sa Diyos. Ito ay ating hinuhubog, binabago sa pamagitan ng salita ng Diyos. Nababago ang ating pag-iisip, ang ating emosyon, ating damdamin, ang ating mga pagpili kapag tayo ay patuloy na kumain ng pagkain ng ating espiritu at kaluluwa, the Word of God. At hinuhubog, nililinis na salita ng Diyos ang ating mind, ang ating pag-iisip, ang nagkakaroon ng renewing of the mind until we have the mind of Christ. Until we receive the mind of Christ. Kaya pag nagmamature na spiritually ang iyong buhay, kapatid, ganyan din ang iyong soul, ang iyong mind, will, and emotion ay nilinis, pinasadahan ng salita ng Diyos, natuto ka sa pagsunod sa salita ng Diyos, ang buhay mo magiging kahawig ng buhay ng Panginoong Jesus. Kung magkagay, tatawagin kang spiritually matured, or sa isang banda, masasabi, you are bearing fruit with the fruit of the Spirit, and that fruit is Christ-likeness. Okay? So, ang ating namang katawan, hindi rin na born again, ito isinusuko natin sa Panginoon, pinapasupil natin sa Panginoon ang ating flesh, at ito ay ating isinasubmit sa Panginoon para tayo, ang ating flesh ay sumunod sa kalooban ng Panginoon at ang maghari sa ating buhay, sa ating pagkatao bilang tripartite being, spirit, soul, and body ang tao ang maghari sa ating human spirit na gusto ay laging pagsunod sa Panginoon. Okay, so much for that. Now, natalakay natin iba-ibang weapon. Number 1, tinalakay natin ang weapon, spiritual weapon, the name of Jesus. Hindi na ako magpapaliwanag dyan. After the name of Jesus, pinag-aralan po natin another spiritual weapon, the Word of God. At meron dalawang klaseng Word of God, pinag-aralan tayo. One is Logos and the other one is Rhema. The Rhema is the Word of God. Hindi ko na ipapaliwanag yan. Then, pinag-aralan po natin another weapon is the blood of Jesus. Tinuro ko siya paano ang pag-apply ng the blood of Jesus. Then, ating pinag-aralan ang another weapon is the fivefold ministry gifts. Ay weapon pala yung mga apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Hindi lang yan offices, hindi lang yan calling, hindi lang yan ministerial gifts na regalo ni Jesus sa church o sa body of Christ. Kundi, this fivefold ministry gifts, ito po ay spiritual weapon. Panlaban ito, mga special forces na sundalo itong apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Hindi ko na i-expound. Then, after that, pinag-aralan natin another weapon na hindi iniisip ng marami na weapon pala ito is the 9 gifts of the Spirit. Pinag-aralan natin yan. What are the 9 gifts of the Spirit? Speaking in tongues, interpretation of tongues, prophecy, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the spirits, gifts of faith, gifts of healing, and workings of miracles. Lahat ng yan ay nagagamit sa spiritual warfare and deliverance. At yan ay spiritual weapon din, ang 9 gifts of the Spirit. Hindi lang yan gifts, kundi yan ay weapon, spiritual weapon. So, then pinag-aralan din natin yung praise and worship is also another spiritual weapon. At marami tayong example dyan, na magtatagumpay tayo as we praise and worship the Lord. Kaya purihin ang Panginoon, especially pag ang kalaban natin yung mga high-ranking demons, yung mga ang mga high-ranking demons, yung mga occult level occult level demons, na minsan ayaw ka agad umalis sa katawang tao, pero umaalis sila as we praise and worship the name of Jesus. Okay? Kaya praise and worship is also another spiritual weapon. Hindi natin expound. Now, dumating tayo sa pag-aaral ng another spiritual weapon, the power of prayer. At pinag-aaral natin, what is prayer? Prayer is joining forces with God, pakikipagkaisa ng pwersa sa Diyos.
halimbawa sa digmaan, sa gera, no? Natatalo na kayo. Pero ang ginawa nyo, nakipagkaisa kayo doon sa isang malakas na pwersa ng hukbo ng isang bansa. No? Kunyari ay talagang labanan na, no? At alanganin na kayo. Pero pag kayo ay naging kaisa ng isang malakas na hukbo ng isang bansa at nag-join forces kayo, nako, malakas na pwersa kayo. Kagaya ng Ukraine, no? Sinuportahan ng Americans, no? Ng mga weapons. Kaya hindi umubra si Putin, hindi umubra ang Russia. At marami ang mga weapons ng Russia na palpak, sumablay. At marami sila, kung ilan na yung mga eroplano nila na nasasayang, na napapasabog, at yung mga tangke nila, sabog na sabog, no? Yung pala hindi ganun ganda yung quality compare sa quality ng mga American fighter planes at mga tangke, no? Na hindi basta napapasabog. So, sinuplayan ng US ang Ukraine ng mga weapons, kaya nagtatagumpay sila. Alright, tapos may na-invento pa ang Ukraine na personal weapons nila, yung parang robotic na yung matindi yung sensor niya na nasa-sense kung sino kalaban at walang tao yon. I-set up lang yung AI na malaking machine gun nila, tatarget nila yung mga aeroplanong kalaban sa taas at bullseye accurate, ano? Sila yung umimbento niyan, Ukraine, no? So kaya panalo sila at si Putin ay mukhang talagang umbaga sa dismayado na. Okay, at yung balita na sa dismayan ay gumamit na ng chemical weapon ay iniimbestigahan. So kung ano man yan, kung totoo hindi, bahala sila. Basta tuloy tayo sa panalangin because prayer is another spiritual weapon. So, kung merong, alam nyo yung spiritual battle or spiritual war sa mundo, ang reflection niyan yung war in the physical realm. Yes, pagka merong digmaan in the spirit world, affected yung physical world, nagkakaroon ng digmaan din sa physical world. No? Kasi ang umi-impluensya, naglalagay ng kasamaan sa puso ng mga tao at ng mga bansa ay si Satanas at ang mga demonyo. Sila ang talagang cause ng mga wars, no? And misunderstanding at cause ng division. Devil means division. Okay. So, what is prayer? Isa sa mga mighty weapon ng prayer. Why? Because prayer is joining forces with God to accomplish His will and purpose. See? Kaya kung mahina ka, at huwag mo sabihin, tao ka lang o bata ka lang, pag ikay nakipag-join forces with God, with our God, makapangyarihan kang tao because God is with you and He will never forsake you sa lahat ng labanan. At you are destined to reign, you are destined for victory. Okay? So, prayer is join forces with God to accomplish His will and purpose. Prayer is a form of partnership with God, where individuals actively participate in His work by aligning their prayers with His purposes. Yan, pinaliwanag natin kung anong prayer. Okay, so pinag-aralan din natin na binigyan ng Diyos ang tao sa simula ng freedom, or freedom to choose, or man is a free moral agent na kung anong gustuhin ng tao na piliin, iyon ang ipahihintulot ng Diyos na mangyari. God allows what you will allow, ipapahintulot ng Diyos kung ano ipapahintulot mo. At ipapahintulot ng Diyos kung ano yung gusto mong piliin, hindi ka pipilitin ng Diyos. Na wag yan ang piliin mo. Tandaan mo, piliin mo yung gusto ko. Hindi ganun ang Panginoon. Kaya pag pinili mo yung masama o mali, God will allow you.
to choose those evil things. Tingnan nyo nangyari kay Adam and Eve. Nung hawak na nila yung bunga, nakakain nila, ba't pinitik ba ng Diyos? Sandali lang, pitikin ng Diyos yun. Pero pinakaalman ba sila? No, sapagkat hindi pinapakaalman ng Diyos ang free will ng tao. Inirerespeto ng Diyos ang free will ng tao sapagkat simula, ang purpose kung ba't nilikha ng Diyos ang tao ay upang merong mga creatures na sasamba sa Kanya at pipiliin na sambahin siya at pipiliin na siya'y mahalin forever at pipiliin na maging tapat sa Kanya. No? Pipili. Tayo ang pipili. Ang tao binigyan ng Diyos ng free will para siya mismo ang pumili. No? Kung sa loob, hindi siya pipilitin ng Diyos, kundi ang tao ang pipili sa Diyos, ang tao ang pipili na mahalin ang Diyos, ang tao ang pipili na maging tapat sa Panginoon, ang tao ang pipili na paglingkuran ang Diyos habang buhay. At yun ang gusto ng Panginoon, na ang tao hindi parang robot. No? Na gaya na sinasabi ng doctrine ng Calvinism, na sumablay na sabi ang Diyos daw ang namili sa tao kung siya pupunta sa langit o kung siya pupunta sa impyerno. Abay, hindi ganyan. That's not the God of the Bible, mga kapatid. It's about time to change your doctrine, mga kaibigan Calvinist. Okay? Now, so ang tao, binigyan Diyos authority and freedom to choose. No? His destiny and freedom to choose what he want to choose. Kita nyo si Adam at Eva, nasa hawak ng Diyos, pinili pa nila kay Satan. Hindi sila pinigilan ng Diyos. Tandaan nyo yung mga Jew na na-offend sa message ni Jesus. No? Sabi niya, unless kainin nyo ang laman ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay na walang hanggan. Ano yun? Gagawin tayong vampire o gagawin tayong zombie o teka muna, ayoko na. Nag-alisa sila. Pinigilan ba sila ni Jesus? No. At yung kanyang maalagad, tinanong na, pati ba kayo aalis na rin? Lord, hindi. Nasa iyo ang buhay. Tuloy tayo. No? So, hindi pipilitin ng Diyos kasi ang tao ay pre-moral agent. Kaya kung ano ang piliin ng tao, yun ang gagawin ng Diyos. Kung ano ang sabihin ng tao, sa kanyang sarili, sa harapan ng mga tao, sa harapan ng Diyos, yun ang gagawin ng Diyos. Kung ano yung lagi mo sinasabi, di ba ganyan nangyari sa Israel, sa mga Hebrew people? Sa Numbers chapter 14, verse 28, sabi nila, Moses, di kami makakapasok sa promised land, mamamatay tayo lahat. Ano ba, ibalik mo na kami sa Egypt. On the way to the promised land, patay na kami lahat yan. Reklamo dito, reklamo doon. At for 40 years, yun ang trabaho nila. Complain and complain, reklamo dito, reklamo doon, walang kasiyahan, hindi sila marunong magpasalamat. Kaya, isang araw, sabi ng Diyos kay Moses, Moses, sabi mo sa aking bayan, kung ano ang sinalita nila sa aking pandinig, yun ang gagawin ko sa kanila. Numbers chapter 14, verse 28. See? Choice nila yun. Yun ang paniniwala. Mamamatay kayo, paniniwala, o sige, mamatay kayo. Pinili nyo na huwag makapasok sa promised land. Go ahead. Hindi ka makakapasok sa promised land. So, ganun din, binigyan tayo ng Panginoon ng right, authority, freedom, privilege to pray. At kung ano yung sabihin natin sa Diyos, sa panalangin, gagawin ng Diyos. Kung ano yung sinasabi natin sa harapan ng Diyos, yun ang choice natin. Whether it is good or bad, negative or positive, faith or full of fear, kung ano yung sinasabi natin sa pandinig ng Diyos, yun ang gagawin ng Diyos. Yun ang ipahintol ng Diyos. God will allow what you allow. Yun ang gagawin ng Panginoon. So, ganyan sa prayer. Kung ano sinabi mo sa prayer sa Panginoon, tutugunin ka ng Diyos. No? Sapagkat ang prayer, nire-respeto ng Diyos. God will always answer our prayer. Okay. Now, merong 8 kinds of prayers na magagamit natin sa spiritual warfare and deliverance. Okay? Meron. 8. No? So, bibilisan ko na po para tapos natin itong
paksa nito. Ayoko na lagyan ng part 3. This is part 2 already. Ano, tapusin natin ito. Ano yung 8 different kinds of prayer na magagamit natin sa spiritual warfare and deliverance? Number 1, different kinds of prayer. Number 1, prayer of petition. Ano yung prayer of petition? Ito yung nagpipetisyon. Ito yung humihingi ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sabi ni Jesus, John chapter 14, verse 13 hanggang 14, and whatever you ask in my name, this I will do, so that the Father may be glorified in the Son. Verse 14, if you ask me anything in my name, I will do it. Ano sabi ni Jesus? If you ask me anything, you know? Hindi niya sinabing few things or some of those things, hindi. Anything. No? At tinuruan tayo ng Panginoon na ang ating prayer, sinasamahan natin ng paniniwala o pananampalataya. Because prayer with faith will answer by God. God will answer our prayer if we combine it with our faith. Kaya faith plus prayer equals the manifestation of His answer. See? Sabi ni Jesus sa Mark chapter 9 verse 23, if you can believe, kung kaya mong manampalataya, all things are possible to him who believes. Sinabi ni Jesus that some of those things or few things, kundi all things are possible. Kaya don't limit God. Kahit imposible mangyari, just believe that all things are possible. Do not limit the power of God. Do not limit God. See? So, yun ang prayer of petition. Hihingi ka sa Panginoon. Kaya kung merong kailangan yung taong under the attack of the enemy, ipag-pray mo siya, pwede mo siya ipag-pray. Kung meron siyang pangailangan. Kasi ang attack ng kaaway, medyo konti-review lang, ni Satanas, no? Para ilagay sa pagka-bandage ang kalaban, ito yun, pinag-aralan natin. Meron tinatawag na demonic obsession. No? Meron naman tinatawag na demonic, merong attack din na demonic deception, na daya. No? Demonic obsession, ang attack niyan sa mind at saka sa emotion, sa will, sa kaluluwa. No? Halimbawa, obsessed ka doon sa bahay nyo na maganda pero may asawa. Talagang kahit anong gawin mo, talagang obsessed ka hanggang sa bandang huli, tinulak ka ni Satanas at pinasok mo yung bahay. At yung mama ay nirape yung kapitbahay niya. At nahuli naman siya at napatay tuloy siya. Anong kinantungan niya? Kasi nagkasala na siya, napatay pa siya. Ano nagtulak? Demonic obsession. Obsess siya. Meron tinatawag na demonic deception. Yung na-deceive, na daya ng demonyo. Tapos merong advanced stage pa yan. Demonic delusion. Yung naniniwala ka niya, yung na-experience mo yun, yung pinaniniwalaan mo, totoo na 100%. Hindi mo alam na para ka nananaginip lang no. Na dinideceive ka, dinadaya ka ng diablo. At ikaw ay merong demonic delusion. No? Alam ba, sinabi ng demon siya, ikaw ay inappoint ng Diyos to be the appointed Son of God. Pangalwa doon sa nasa Davao. At ikaw nang ipinapalit ko, sabi ng Diyos, dahil nakulong na siya. Ay, naniwala ko, ako nga yun. Demonic delusion ang tawag doon. No? So, marami ganyan, no? Hindi naman sira ang ulo, pero na-deceive. Meron tinatawag na demonic oppression. So, yung demonic oppression, pwedeng attack sa katawan, pwedeng attack sa kaluluwa. No, yung wounded heart o wounded soul. Pwedeng lagyan sakit ang katawan. Demonic oppression, ino-oppress, pinapahirapan. Yung mga ganong attack. No? At meron din naman demonic possession. Yung nakakapasok na sa loob ng tao, yung mga demonyo. Okay? So, pag ang attack ay demonic possession, ang ginagamit natin dyan, casting out demons. Pinapalayas natin. Pero hindi mo magagamit yung casting out demons sa isang, kung ang attack ay demonic deception.
Na-deceive siya. You have to convince him na yung kanyang pinaniniwalaan ay mali. Plus, patuloy at patuloy na effort ng prayer. I-intercede mo siya, pag-pray mo siya na siya ay pagkalooban ng Diyos sa biyaya to enlighten his heart and mind. Yun, hindi mo pwede basta i-cash out yung na-convince siya. Gusto niya mismo yung pinaniniwalaan niya. Kaya nga yung Panginoon, pray will niya, pinili niyang maniwala sa Diyos, papahintulot ng Panginoon. Kaya hindi niyo basta pwede i-cash out yung demonyo sa ganun. Hindi kinakash out yun. Kundi kinakaunsilan or inner healing at pinagpapaliwanagan ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Plus, yung mahalaga, yung prayer. Itong power of prayer natin. Okay? So much for that, no? So, pinakita ko lang sa inyo yung iba-iba attack kasi hindi lahat pwedeng i-cash out. Pag demonic deception o demonic delusion, hindi pwede i-cash out no? Kundi through the word of God, God will set them free by using the word of God, by using prayer or by praying to God, praying for them. Okay, so we have the prayer of petition. Number 2, we have prayer of praise and worship. Nako, ay tinalakay na po natin yan. Yung panahon ni King Jehoshaphat, tanda nyo, ang ginamit niya sa front lines mga praisers and dancers and worshipers, natalo nila yung 3 malalaking pangkat na makakapangyarihang hukbo. The Amorites, Moabites, at yung mga naninira sa bundok ng Seir ay natalo at kinonfuse ng Panginoon. Ang kapangyarihan Diyos ang dumating at kinonfuse sila ng Diyos at sila nagpatayan. No sweat. Hindi napawisan ang hukbo ni King Jehoshaphat at ang Diyos ang pumilos. Yan siya sabi ng Panginoon, the battle is of the Lord and victory is yours. Kailan? When we pray, when we praise and worship the Lord. Okay, so ang praise and worship is a type of prayer, no? A type of prayer yan. Tipo ng prayer yan o uri ng panalangin. Pag nagpupuri, nagpapasalamat ka, prayer of thanksgiving, prayer of praise, iisa po yan. Prayer of thanksgiving, praise, and worship. Nailagay ko dito, prayer of praise and worship. No? Pero pwede isama prayer of thanksgiving, praise, and worship. Another thing, there is power in thanksgiving, in prayer of thanksgiving. Why? Ang prayer of thanksgiving, nagpapamultiply ng blessing. Remember, si Jesus, pinagpasalamat niya yung 2 isda at 5 tinapay, dumami nung siya'y nagpasalamat sa Panginoon. Maraming hiwaga sa kaharian ng Diyos. At isa-isa na didiscover natin. There is power in prayer of thanksgiving and praise and worship. So, there will be, we have the assurance of victory if we will always praise and worship the Lord. Okay? Sabi sa Psalms 100 verse 4, enter his gates with thanksgiving and his courtyards with praise. Give thanks to him. Bless his name. Okay? Sa Psalms 95 verse 1 and 2, sabi ay, come, let's sing. Let's sing for joy to the Lord. Let's shout joyfully to the rock of salvation. Let's come before his presence with a song of thanksgiving. Let's shout joyfully to him in songs with instruments. Pagka ganyan ang pagsabat, pagpupuri natin sa Panginoon, meron tayong katiyakan na tayo ay magtatagumpay sa lahat ng labanan. Okay, pero kasi huwag kayo maingay, mga Pentecost, ang ingay nyo mag-pray, ang ingay nyo magpuri, ba't bingi ba ang Diyos? Bingi ba ang Diyos? Sinabi sa Bible, shout in the voice of triumph. Sinabi na, shout joyfully to the rock of our salvation. Ngayon nyo sabihin, bingi ba ang Diyos? Bingi ba ang Diyos? Sabi, kasama yan. Parang kumbaga sa martial art, nakakapagbigay ng additional na power ang anumang blow, anumang dance or kicks na merong shouting. In the natural, nagbibigay ng energy. Yung sa mga Chinese, ang tawag niya chi. Sa Japanese ay ki. Yung inner power na napoproduce. In shouting, nagdadagdag yan ng physical strength sa physical na labanan. Kita niyo yung mga pag sumisigaw, kahit yung mga Indian, di ba?
Sumisigaw sila. Nadadagdagan sila ng boldness, tapang. Nawawala yung takot pag sumisigaw. So same in the spirit realm. When we shout with the voice of triumph, when we praise and worship the Lord, na kay mahina o malakas, no? Tinatanggap ng Panginoon. Kaya huwag niyo sasabihin, yung mga sumisigaw dyan, OA yan, mga Pentecostal, overacting yan, ba't bingi ba ang Diyos? Aba, hindi, ginagawa namin yan kasi sinabi ng Biblia, shout with the voice of triumph. Shout joyfully to the rock of our salvation. Dineclare yung salita salvation. Kaya pag nag-shout ka, ba't ka pinasisigaw na may kagalakan? Kasi dumarating ang salvation of the Lord. Let's come before His presence with songs of thanksgiving. Let's shout joyfully to Him in songs with instruments. Okay? So, yan ang prayer of thanksgiving, praise, and worship. Okay? So, number 3 na prayer na magagamit natin sa spiritual warfare and deliverance is the prayer of binding and loosing. Ano ito? Yung tatalian mo, no? Ang mga demonyo, yung kakalagan mo, yung binihag ng mga demonyo. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 18 verse 18, I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind, no? Whatever you bind, ito ay sa Amplified, whatever you bind, bracket, forbid, declare to be improper and unlawful on earth shall have already been bound in heaven. Ano sabi? Whatever you bind, ang sabi dito ay have been bound in heaven. Have been already bound in heaven. And whatever you loose or permit, declare, lawful on earth shall have already been loose in earth. Anong ibig sabihin ito? Sa original Greek pala, yung whatever you bind here on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. Sa original Greek pala, kumbaga sa tatagalogin natin, ano man talian nyo sa lupa, matagal na tinalian ng Diyos sa langit. Ikaw lang ang hinihintay. All you have to do is to declare that word of binding. At anumang kalagan mo dito sa lupa ay matagal nang kinalagan ng Diyos sa langit. Ang hinihintay lang ng Diyos ay iyong i-verbalize or i-declare through words ang pagkakalag sa mga binihag ng diablo. No? So whether it is to bind the enemies or to loose the captives free, i-declare mo. Kasi pag dineclare mo, you are God's partner, here on earth. Using the authority of the name of Jesus, kapartner natin Diyos. Di ba yun ang definition natin ng prayer? Joining forces with God. So ang Diyos, ginawa niya ng lahat na magagawa niya. Ang hinihintay ng Diyos, yung part mo naman, my partner, do your part. Ano ang part ko, Lord? I-declare mo. Yun na-approve na namin sa heaven. Na-approve namin ng Ama, ni Jesus, ng Holy Spirit. Ang alin nyo? Na kapag dineclare mo na yung mga nabibihag ay pwede ng kalagan. And all you have to do is declare it. Kalagan mo. I-declare mo. Yung mga kalaban, mga demonyo, si Satanas, talian mo. No? May approval na at approved na sa langit, sa kingdom of God. So do it. Sa anong paraan? Declare the word. Declare the word to bind the enemies. Declare the word to set the captives free. No? So, ito uri ng prayer. Ngayon, ito, ang context nito, hanggang pati yung verse 19, ay merong problem sa ito, yung about the erring brethren or brethren who are committing sin sa church, yan iharap sa court. No? At sinasabi na anumang talian ng court sa lupa ay tatalian or may approval Diyos. Anumang kalagan o approval o pasyahan o anumang ipasyahan ng court ng mga Kristiyano sa lupa ay a-approval ng Panginoon. Tama yun ang context. Pero behind the words of Jesus, meron pa rin another na application or reality sa sinabi niya. Referring ito to the powers of darkness. That we can use this
verse, Matthew 18:18, kasi sabi ng ibang mga Bible teacher theologians, wrong application kayo, hindi yan for binding and loosing the enemies or the devil. So, may sabi sa'yo, pwedeng gamitin yan. No? Yung, may tawag sa batas na yan Senius Plenior, sa batas ng hermeneutic, Senius Plenior, na ibig sabihin, behind those words, meron pang another na hidden revelation. No? Merong another hidden revelation and application na dapat maintindihan natin. Minsan nagsasabay yan yung application sa physical realm, referring to the problems of the people, then another realm, sa spiritual realm, na referring to our spiritual enemies, the devil and his demonic spirits. So, applicable itong Matthew chapter 18 and 19. Na anuman talian natin dito, tinalian na ng Diyos. Kaya may assurance tayo, we can bind them. Kasi approved na sa kingdom of God. Kalagan natin yung binihag ng Diablo, may approval na. So we can use this verse in prayer. We can use binding and loosing sa prayer natin. Lord, in the name of Jesus, kinakalagan ko ang kapatid nito na sa ilalim ng demonic powers at nilagyan siya ng mga bisyo, kinakalagan ko po siya in the name of Jesus. At tinatalayan ko mga demonyo na may-influensya sa kanya sa pangalan ni Jesus, using our authority, authority of the name of Jesus. We can use the authority of Jesus by using His name. At yan ay may approval ang Panginoon. Para magamit natin ang authority and power ng Panginoon Jesus, you better use the name of Jesus or call upon the name of Jesus. Either na you declare the name of Jesus or call upon the name of Jesus. Pareho. Okay? So number 4 is intercessory prayer. Ano ito yung intercessory prayer? Na inaako mo yung problema ng iba, ipinanalangin mo siya. Or yung taong yun, or yung group of people, or yung isang bansa, ini-intercede mo. Ikaw ang namamagitan. Parang si Moses na nag-intercede sa Hebrew people, sa bayan ng Diyos. Lord, kung lilipulin mo sila, biglang namagitan si Moses, isama mo na ako. Burahin mo ng pangalan ko sa aklat ng buhay. Tumayo siya, his stand. Yung tinatawag na standing in the gap. No? He stood in the gap between Israel and God. Kumalma ang Panginoon. At hindi tinuloy yung paglipol doon sa generation na yon, most generation. Napayapa muna ang Panginoon. Pero bandang huli, nilipol din ang Diyos. Kasi nga, wala pa nga, sobrang reklamo at matigas nga ang ulo. No, pero na-postpone. No? Bakit? Namagitan si Moses. So, ginagalang, nire-respect ng Diyos yung man who will stand in the gap between God and His nation. We can use intercessory prayer, interceding our nation. We can use intercessory prayer para sa isang group of people. We can use intercessory prayer para sa isang tao. Kung siya ay may sakit, we can intercede for him. Kung siya ay namumblema, we can intercede for him. No? At pwede maghalo-halo rin itong different kinds of prayer na ito. Prayer of intercession. Habang ini-intercede mo, Lord, kahabagan mo ito. Ang problem niya, kinukuha ko at nakikipasan ako sa heaviness ng problema niya, nakakaawa po siya. By your grace, in the name of Jesus, help him, Lord. In Jesus' name, Lord, nalip siya. In the name of Jesus, I bind those demonic spirits sa kanyang buhay right now na nagpapahirap sa kanya. So, hinaluan mo na ng another type of prayer, binding and loosing. Nag-combine yung intercessory prayer at binding and loosing. Yun yung sinasabi ko, pwede mag-combine as the Spirit leads us. Okay, 1 Timothy chapter 2 verse 1 hanggang 3, ang sabi po ay ganito. First of all, then I urge that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made in behalf of all people, for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. Verse 3, this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Okay? Sinabi intercessory prayer. Ephesians 6:18.
With every prayer and request, pray at all times in the Spirit. And with this in view, be alert with all perseverance and every request for all the saints. Okay. Yung pray in the Spirit. Alam niyo po ba isang example ng pray in the Spirit? Prayer in tongues. Sometimes hindi mo maintindihan, hindi rin naintindihan ng iba, pero ang Diyos lang, kayo lang ng Diyos ang nag-uusap and using the prayer language of the Spirit, prayer in tongues. So, hindi mo naintindihan, pero habang sinasabi mo yun, God will do something. At isiningit mo rin yung prayer in tongues sa intercessory prayer, okay din, pwede rin yun. Okay? So, yan ang number 4, intercessory prayer. Number 5 is congregational prayer or united prayer. Prayer ng buong kongregasyon, buong church is very powerful. Prayer ng different churches na united together, they became one in the Lord, praying for sa bansa, praying for kung anong pinagpipray, at nagkaisa, united in prayer ang mga churches, the body of Christ. Very powerful po yan. Very powerful. So, merong pangyayari na merong talagang top secret, walang nakakaalam, hindi nila pinalam. Ang pinakamalaking demonic gathering, true story po ito, gathering ng mga mangkukulam, sorcerer, at mga taong possessed by demons, plus nandun si Satan, nandun ang mga iba-ibang klaseng demonyo at mga fallen angels. Gagawa sila pinakamalaki, international, worldwide na gathering ng mga kingdom of darkness doon sa isang lugar. No? At sikreto ito na ginawa nila. Then, suddenly, nilid ng Holy Spirit ang body of Christ na mag-join together ang iba-ibang mga local churches at sila'y nagkaisa na sa araw na yon sila'y mananalangin. At ganito ang agenda sa panalangin. At inactivate nila ang prayer, prayer force. At joining together, naging isang malaking body of Christ from different local churches. No? At hindi na nila inisip na magkakaiba tayo, Baptist ako, Pentecostal, hindi na gano'n. No? Kundi united together, naku, napakalaking powerful po yung prayer niya. At nangyari po yan. Hindi nila alam, meron secret na gagawing gathering. At nung araw na yon, in-schedule nila yung prayer gathering na yon. At kasabay pala nung gathering ng mga demonyo o ng mga ahente ni Satanas. Nung sila ay nananalangin na, at the same time, nag-gathering ang mga powers of darkness sa secret place nila, biglang nagkaroon ng malaking earthquake, nilindol, at natakot itong mga masamang espiritu at mga ahente ni Satanas, at nagpanik sila at kanya-kanyang takbuhan, at hindi na naulit yung gathering na yun. At yun pala, kaya nag-earthquake kasi kumilos ang Panginoon dahil ang buong body of Christ, in-apply yung congregational prayer or united prayer of the body of Christ. Very powerful. Okay? So, kaya mahalaga yung prayer gatherings. Okay? Acts chapter 1 verse 14. They all joined together constantly in prayer along with the women and Mary and the mother of Jesus and with his brothers. Okay, pinanggit yun, joined together constantly in prayer. Acts chapter 4 verse 24. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord or Almighty God, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. Nanalangin sila. Sa Psalms 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Okay, that is united prayer or congregational prayers. Okay, so number 6 is prayer of agreement. Kadugtong ito ng Matthew 18:18. No? Again, ito ay, ang context nito ay patungkol sa kapatirang nagkakasala at ihaharap sa church court. No? At sinabi dito, again I say to you, sabi ni Jesus, that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven.
Okay. At referring to the pagbibigay ng disiplina or paglilitis sa nagkakasalang kapatid. Okay. At sabi ng Panginoon, inagrihan niya na kung anong desisyon ng church court, kung anong desisyon niyo, approve, sanction ng Diyos. Okay. At yung ibang mga theology, siya sabi, yun ang konteksto, huwag nyo gagamitin sa prayer itong Matthew 18:18 and 19. May sabi sa'yo, behind those words of Jesus, merong another truth behind those words. Okay, hindi lang yan doon sa surface of truth na referring to the erring brethren or brothers who are committing sin. Kundi ito ay patungkol sa revelation about prayer na we can use this verse na tayo ay in agreement, no? In agreement sa bawat isa. Halimbawa, gusto mo mas malakas ang persa, kumuha ka ng ka-agreement mo. Kapatid, agree tayo. May pinagpipray ako, samahan mo ko. Yes, brother. O sige, sabay tayo, mag-pray tayo. In agreement kayo. No? At sabi ganito, again I say to you, Matthew 18 verse 90, again I say to you that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. Ano mang pagkasunduan ng dalawa sa lupa, ano mang inyong sabihin, no? Or hilingin, ano mang hilingin, dalawang tao sa lupa na may nag-a-agree sila, united together, ay gagawin ng aking Ama. So, kita nyo? Referring to prayer din. Pwede ba natin gamitin ito sa prayer? Of course. Si Jesus nagsabi, ano? Anything that they may ask, ano mang ating hilingin? Saan? Sa korte? Hindi lang sa korte, sa Diyos. Ang sinasabi, ano mahilingin natin sa Ama? O, di patungkol ito sa prayer, it shall be done for them by my Father who is in heaven. Hindi lang ito patungkol sa panlupang case or court case ng kapatid na nagkakasal. Kundi, behind those words, merong truth, revelation na malalim. And this is about prayer. Na kapag may dalawang tao, dalawa o tatlo tao nag-a-agree patungkol sa isang bagay at kanilang hiningi sa Panginoon, mas mabilis ang manifestation ng answer, mas powerful ang prayer kapag dalawa o tatlo kayo na nag-a-agree, pinagtutulungan nyo sa prayer. Yan ang sinabi sa Bible, 1 can put 1,000 to flight, 2 can put 10,000 to flight. Kita nyo, pag dalawang tao ang lumaban o nagkaisa, o kahit nadaan sa prayer, dalawang tao, katumbas ng isang tao ay 1 can put 1,000 to flight. Magpapatakbo ng kalaban ang isang tao. Prayer ng isang tao, magpapatakbo ng 100 demonyo. Paano kung dalawa kayo? 2 can put 10,000 to flight. Times 10 ang lakas. Kapag dalawa kayong nagpe-pray o lumalaban through prayer. See? Sinabi sa Bible yan, maganda yung dalawa, pag nanghina yung isa, may aalalay sa kanya. See? Pag nanlamig yung isa, may magpapainit naman. Okay. So, isa pa, hindi ito yung basta, sige, agree tayo. Paano ko yung hinilingan mo? Brad, alam ko, masama loob mo saan, pero samahan mo ako sa prayer, agree tayo. Sige na nga. Pero masama pa rin ang loob. Dahil tinisod mo siya. Inutangan mo na hindi mo binayaran. Tapos umuutang ka ulit. Hindi ganon. So, hindi pwede yung ikaw nananalangin ka, hindi ka aware, sama-sama ng loob ng ka-prayer partner mo. Ba, hindi. Ayusin nyo muna. Isa't isa. Kaya sabi ni Jesus, kayo kung maghahandog kayo ng sacrifice sa presence ng Diyos, at may naalala kayo na nakabangga nyo o kaatraso nyo o may natisod ka, may inoffend ka, may tinisod ka, o ikaw mismo natisod o whatever. Basta tungkol sa hindi magandang pagsasama, puntahan mo
It's either humingi ka ng tawad sa kanya or patawarin mo siya. Brother, ay pinuntahan kita, pinatatawad na kita. Ganon. At kung magkaganon, sabi ni Jesus, then, saka ka bumalik at saka mo ihandog yung offering. Ibig sabihin, you cannot pray effectively and powerfully to God kung meron kang kaaway, may kaatraso, o may bitterness, o meron kang sama ng loob sa isang tao. Kailangan meron kayong harmony. At yan ang sinasabi dito, na that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them of my Father who is in heaven. Yung salita pong agree sa Greek ay symphoneo. Na yung salitang symphoneo means to agree or harmony, to be harmonious, to agree together. At ang isang matindi example po dito ay yung, alam niyo yung Symphony of Orchestra. Ano yung Symphony of Orchestra? Sa isang orchestra, kompleto, different kinds of instrument, merong mga wind instrument, mga trumpet, saxophone, ano, kanya-kanyang group din, merong violin, merong cello, merong gitara, merong drum, merong piano, may keyboard, ang dami. At magkakaibang tono yan, merong mataas ang tono, meron namang mababa ang tono. Iba-ibang sound, iba-ibang sound. Iba ang sound ng gitara, iba ang sound ng trumpet, iba ang sound ng saxophone, iba ang sound ng drum, magkakaiba ang sound. Pero dahil sa conductor, may nagkakandak, may conductor, yun ang tinitingnan nila, yung conductor na nagkukumpas. At ang tinitingnan ng conductor, sinusunod niya yung areglo, yung nota na isinaayos. At kinukumpasan niya. At habang nakatingin sila at sinusunod nila yung conductor, nagiging naayos ang flow ng music kasi doon sila nakatingin. Yun ang sinusunod nila. Ganyan din sa body of Christ. Habang nakatingin tayo sa ating conductor, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, magiging maayos ang church. At kumbaga sa music ay magiging maayos ang melody, merong harmony ang bawat instrumento. Walang sumisintonado. Bakit? Kasi nakatingin lahat doon sa conductor. At ang sinusunod yung areglo, yung nota na nakasulat. So, ang pamantayan ng Diyos na binigay sa atin ay salita ng Diyos na siyang sinusunod natin. Doon tayo magpo-flow sa salita ng Diyos habang nakatingin tayo sa pananampalataya sa ating conductor na walang iba kundi si Jesus. As long na nakatingin tayo sa kanya sa pananampalataya, walang sisintonado ang buhay. At lahat ay magiging merong agreement, merong unity. At when we pray, because we have harmony, no? We have harmony. Walang magkakaaway, walang mga may bitterness, walang ganon. Kundi with harmony, when we pray, our prayer becomes a powerful force in the universe. Mas powerful pa sa nuclear weapon. Okay. So next is prayer in tongues. Sabi ni Jesus, Mark 16 verse 17, these signs will accompany those who will believe. Those who have believed. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. See? Ano sinabi ng Panginoon? In my name, they will cast out demons. Tapos isinunod niya, speak in tongues. Therefore, magkabagay, speak in tongues and casting out demons. Ibig sabihin, speak in tongues and spiritual warfare, magkabagay, magkamatch. We can use this spiritual weapon or speak in tongues in prayer, no? During spiritual warfare or deliverance. Bakit? Malaki advantage natin, hindi naintindihan ng mga demonyo, hindi naintindihan si Satanas yung ating pinagpe-pray when we pray in tongues. Malaking advantage. See? At during spiritual warfare, nagtatangs ka, no? Waging war against those demonic hosts by praying in tongues. We can use prayer in tongues in spiritual warfare. Merong klaseng prayer in tongues na kailangan interpretation for public tongues. At pag may interpretation sa church, nagiging prophetic word yun.
yung praying in tongues with interpretation equals prophetic word. Nagiging prophetic word at that will edify the church. Meron namang prayer in tongues na for devotional tongue. Na minsan di mo naintindihan, pero ang Diyos, siya nakakaunawa. Basta mo na lang binibigkas sa Panginoon during devotional time, during your worship time. At something good, something great, something powerful is going to happen when we pray in tongues before God. See? So, ito po yan. Okay. So, sabi nga 1 Corinthians chapter 12 verse 10, and to another the effecting of miracles, to another prophecy, to another distinguishing of the spirits or discerning of the spirit, to another various kinds of tongues. Magkakaiba tayo minsan ng magkakaiba rin ng tongues. Marami, hundreds of languages and dialects. Yung iba, tongues na hindi na nag-exist yung tribe or yung lupain. At ang Diyos na nakakaunawa. Meron namang tongues or language na heavenly language. Okay. So, sabi sa Ephesians 6:18, in every prayer request, pray at all times in the Spirit. At isa sa parang na praying in the Spirit is praying in tongues. And with this in view, be alert with all perseverance and every request for all saints. Okay? So that is praying in tongues. So pinakalas, katapusan na, is prayer for spiritual warfare. Sa prayer for spiritual warfare, palaban ito. Pwede ka sumigaw, pwede kasama rebuke, pwede kasama binding and loosing. Kumbaga sa ito na yung alam nyo sa karate, sa martial, meron tinatawag na kumite, or freestyle sparring. After practicing those basics of fundamental techniques, then dadating na kayo sa panahon na yung pinaka-sensei, yung pinaka-instructor nyo ay pagharapin at i-apply mismo yung natutunan nyo. Meron kang kapartner na makakalaban mo. Kung tawagin yan ay Gio Kumite or freestyle sparring. Ilabas mo na lahat ng nalalaman mo. Gamitin mo yung natutunan mo sa basic, i-apply mo. So, ganyan din, pwedeng command techniques na natutunan mo. Ganyan din sa prayer for spiritual warfare. Pwede nyo i-combine different kinds of prayer. Spiritual warfare prayer, pwede mong gamitan ng speak in tongues, pwede mong gamitan ng powerful prophetic word, pwede mong gamitan ng prayer of petition, pwede mong gamitan ng praise and worship, pwede kang umawit sa Panginoon while doing this spiritual warfare, nakikipag-combat ka sa mga kadiliman, worshiping the Lord, praising the Lord, thanking the Lord during this spiritual during prayer for spiritual warfare. Kumbaga sana pre-style ito. At isang example, pwede nyo basahin, Psalm 91, prayer for protection and trust in God, Psalm 91. Ako, magandang psalm niya, for protection. Psalm 35, another psalm for protection and deliverance. Basahin nyo na lang yan. Wala tayong time para basahin. Psalm 144, verse 1 and 2. This time, basahin natin. This is the Psalm of David. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war. Ikaw nagturo sa aking kamay ng pakikipagbaka and my fingers for battle. Kaya pala magaling si David, ang sensei niya si Lord. Ang kanya instructor, si Lord. My faithfulness and my fortress, my stronghold and my Savior, my shield, and he in whom I take refuge, who subdues my people under me. Kaya pala matapang si David, meron siyang taguan na lugar, stronghold, fortress, na alam niya safe siya. Bakit? Meron siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At binabanggit yan. At during spiritual or during prayer for spiritual warfare, pwede niyong koleksyonin, hanapin ang mga
psalms na ito at isama nyo sa prayer. No? Yung mga psalms for protection, psalm for deliverance, psalms for victory, pagsama-samahin nyo and declare it before God. Declare it before all the enemies and declare it as you worship God. Gawin yung prayer, yung mga psalms. Very powerful. So, kaya pala panalo lagi si David sa labanan. Talaga yung trust niya sa Panginoon, kanyang protection. Ang Diyos ni David ay Diyos din natin. Okay? So, ito po yung 8 different kinds of prayer, 8 different kinds of prayer. Prayer of petition. Number 2, prayer of praise and prayer of thanksgiving, praise and worship. Number 3, prayer of binding and loosing. Number 4, prayer, intercessory prayer. Number 5, congregational prayer or united prayer. Number 6, prayer of agreement. Number 7, praying in tongues. Number 8, prayer for spiritual warfare. God bless everyone. So, purihin ang Panginoon. So, purihin ang Panginoon. Please don't forget to share this video at kailangan ng lahat. So, purihin ang Panginoon. Let's pray mga kapatid. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito sa pagtuturo mo sa amin ng 8 different kinds of prayer that we can use for spiritual warfare and deliverance. Salamat po sa pagtuturo sa amin ng banal na Espiritu. Thank you, Father God. At sa gabi ito, we praise you. We thank you, Lord, for what you have done. Ginawa mo kaming higit pa sa mananagumpay. Salamat po sa pagtuturo mo sa amin how to win every battle of life. Salamat po na meron kami makapangyarihan Diyos, our stronghold, our fortress. Na dahil sa iyo, Panginoon, nakatitiyak kami ng aming pagkapanalo sa lahat ng pakikipagbaka. At sa paraan, tinawag mo kami, we are more than conquerors. Pagpalain mo bawat isa, Panginoon, those who are sick, let them all be healed tonight, Lord, in the name of Jesus. Maraming po salamat, Panginoon, and may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, God bless you.